Morning! Morning! Happy New Year po! Apo, sabi po ng Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen! Purihin po, Panginoon, narito po tayong lahat. At nararapat lang po na tayo ay magalak kasi nandito po tayo. Amen! Wala po tayo sa higaan. Okay po, at maya-maya lang po, mapupuno na tayo. Kaya ihandaan na po natin ating mga sarili. Tayo pong lahat ay umawit. Umawit po para sa ating Panginoon. Awitin po natin. Sweet by and by. Ayan. Awitin po natin ito ng may galak sa ating mga puso. Awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father is over the way, To prepare us Amen. a dwelling place there, in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on a beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. Amen. In the sweet all together by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. to our bountiful Father above. Amen. We will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet By and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Tayo po'y umuko, tayo pumikit, tayo po'y manalangin. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon. Mapagpala namin Diyos sa manaming nasa langit. Marami pong salamat sa magandang umaga ng linggo na ipinagkaloob nyo sa aming lahat upang kayo po'y aming sambahin. Humihingi po kaming patuloy ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo upang mas maging karapat dapat pong tumanggap ng lahat ng iyong pagpapala sa buong araw na ito. Ikaw patuloy, Panginoong, manguna sa tatayo dito sa harapan, maging sa aming pastor na mangangaral po ng iyong salita. Gabayan mo po siya. Ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng wisdom sa bawat isa din po sa amin na tatanggap ng salita. Maitanim ito sa aming mga puso at isipan at magamit namin sa aming mga pang-araw-araw. Maging sa mga kasama po namin na wala pa rito, ingatan niyo po siya. Kayo po ang gumabay sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 85, verse 1 to 13. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa ako po sa verse 1, kaya po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Say amen po pag nandiyan na po kayo. Psalms chapter 85, verse 1. Lord, Thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation.
Surely salvation is nigh to them that fear him, that storm may dwell in our land. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of this. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po lahat ay umawit. Awitin po natin. Jesus saves. Amen. On the first verse now, ready, sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the seas and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Shout it brightly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph over the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Sing about Is a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest gates. This is our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. another song. Waiting po natin, Stepping in the Light. On the first verse now, ready, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, Shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of love. Second, pressing more closely to Him who is leading, when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of love, walking in footsteps of gentle forbearance, footstep of faithfulness, mercy and love, looking to Him for the grace really promised. Happy, how happy our journey Amen. above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of love. On the last, trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, will follow our guide. When we shall see Him, the King, in His beauty. happy, how happy. Amen.
How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of love. Sige po, tawagin na po natin yung manati. Tayo po yung umupo na po. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Amen? Sabi ni Moses, Psalm chapter 90, verse 12, sabi niya, help us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. So, kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng protection, kailangan natin ng direction. Nasa wilderness po sila nung sinulat po ni Moses po yan. Okay? So, purihin ang Diyos, nasa church tayo. Walang naging problema. So, walang naputulan ng kamay. So, napagtagumpayan natin muli ang isang linggo na naman. Sabi nga ni King David, Psalm chapter 27, how I wish that I could dwell in the house of the Lord forever. Amen? Mas gusto ni David na nasa church siya palagi kasi naiibsan yung pressure. Kasi puro gyera na lang kasi ang dinanas ni David sa kanyang buhay. Amen? So, isang tagumpay na naman po. Announcement po. Prayer meeting every Wednesday at 6:30 p.m. Okay? Saturday devotion, soul winning, every 6 a.m. po every Saturday. So, pangalan po namin dyan ay Saturday Watch. Marami po kaming natutunan dyan. Natuto po kaming magtumayo sa pulpito eh. Kaya yung mentor namin, nagpapasalamat kami na nagpatuloy po siya nito. Saturday Watch. Good news classes and visitation every Saturday. Ito naman po yung mga young people, mga kabataan. Kaya iniimbitahan po namin ang mga kabataan na ma-involve po kayo rito kaysa sa labas. Okay? Kung hindi kayo magpapagamit sa Panginoon, iba ang gagamit. Okay? Prayer vigil po every last Sunday of the month. So, dito po nagpe-perform ng miracle ang Panginoon. Sa Acts chapter 12, nakakulong po si Apostle Peter. Nag-prayer vigil ang church. Nag-miracle po, nakalabas si Apostle Peter. Yung kadena po, o yung rehas, ginanon po ng angel. Kaya tingnan nyo po, Acts chapter 12, prayer vigil. Children's Department po, mayroon pong meeting after ng afternoon service. Children's Department. Okay. Family Sunday po, ang ating team ngayon, ang ating activity po ngayong buwan na to. Amen? So, purihin ng Diyos, meron tayong Family Sunday. Amen? So, patuloy kayong mag-imbita para po maging blessing po tayo sa mga pamilya. Okay? First-time visitors. Meron po ba tayo? Wala, no? So, walang first-time visitors. Okay, regular visitors. Merong regular visitors? Okay. Ayun, sige. Brad, second time around mo na, no? Pangatlo? Okay. Salamat, Brad, sa pagdalo. Okay? So, kung wala na po, tayo po tayo at i-welcome natin ang isa-isa. Pasalamat tayo tong 2018 na naman. Ako na makasama ka sa ating pagsamba, purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Sabi ng amen at magdalanginan, handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Sabi ang lahat, maraming salamat. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba, purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama.
ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Ang lahat, maraming salamat. Sabi ang lahat, maraming salamat. Okay. Pwede na po tayo makaupo. Okay, special number po. Si Little Jomana. Okay? So, pakinggan po natin. Pinaghahanda ko na po ang choir.
Annual pictorial po, mamaya, after morning service only. Okay? After morning service only. So wala na pong next. Mayroon pong ticket or number kay Brother Hill. Kung kung anong number makuha mo, yun na po. Yun na po yung sequence niya. Film showing po on January 27. Please coordinate to David's group. Church organization at Tanay on February 10 at 3 p.m. Si Pastor Joel Agi po ito. Okay, suportahan po natin ito. So, isa na namang nadagdag po sa pamilya ng Bible Baptist Church of Marilao. Speaking of family, kami pong Espanyola family po ay merong special number. Nadagdagan na po kami ng isa. Amen? Bago po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba, ang mensahe. Amen. Go. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith way up on the mountain. How comes so easy when life's at its best? Down in the valleys of trials and temptations, it's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day
Amen. Happy New Year po sa ating lahat. Thank you. Isa pa pala pong nakakaligtaan nating announce. Sa February 12 pala, thesis defense po dito gagawin sa atin. Kaya na-expect tayo ng marami. Siguro baka abutin niya ng mga 200 tao. Ano po? So, panalangin po natin, darating po rito ang lahat ng campuses ng Bible Baptist Seminary para po yung mga estudyante po dyan magkaroon ng thesis defense, dito po gagawin sa atin. Halos every year po yun, dito ginagawa. Amen? Sa isang privilege sa atin yan. So, panalangin nyo lang po at syempre kailangan po natin ng manpower po dyan. Amen? Okay, masaya bang inyong bagong taon? Meron bang mga na hypertension? Wala naman yata dahil mukhang kompleto tayo lahat, ano? Walang na ospital. Anyway, mga kapatid, na 2018 na po, bagong mga pagsubok na naman. Tama? Natatakot ba kayo sa mga darating na pagsubok? Ulitin ko po, natatakot ba kayo? Ha? Ako natatakot eh. Kasi that is reality, mga kapatid. Pag tao ka, hindi naman pwedeng wala kang takot. May takot pa rin. Yung nga lang, pag nanatili ang takot sa iyo, doon po parang nailalabas natin ang Panginoon. Di ba? Kaya kailangan magtiwala lang talaga tayo sa Panginoon ng tuloy-tuloy para mawala yung takot na yan. Di ba? Kasi mga kapatid, hindi natin alam kung ano po ang mangyayari. Alam niyo po, pag nagkakaedad ka na pala, pati yung mga political issue, iniisip mo na, dati hindi eh. Para mga bata, wala silang pakialam kung sino presidente. Wala silang pakialam kung sino po, kung tataas ang gasolina o hindi. Basta may makakain yung mga yan, walang problema, di ba? Pero pag nagkakaedad ka na, parang, ano ba magagawa ko, may tutulong ko doon sa problema. Di ba? Parang mga kapatid, mayroong mga problema na parang out of control natin. Hindi mo na kayang kontrolin eh. Pag hindi mo na kayang kontrolin, just let it go. Amen? Nakatulad yung mga, alam niyo yung Niagara Falls, napasyalan po yan. Meron isa po dyan, nandun siya sa gilid, sa pinaka-bakod ba? Na-picture siya ng picture. Nadulas yung kamay, nalaglag yung kanyang camera doon sa falls. Ano gagawin niya? Out of control niya. Hindi panoorin niya na lang kung paano bumaksak yung kanyang camera. Di ba? Kasi wala na po sa atin yun. Wala na sa ating control. Di ba? Kaya, pag ganyan, darating ulit tayo doon sa magtiwala talaga sa ating Panginoon. Yun na lang po talaga ang ating mailalagay eh. Ano po? At dapat yun ang hindi nauubos sa atin, yung tiwala sa Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo. Isaiah 43 verse 18. Isaiah 43 verse 18. Now remember, yan ang sabi po, remember ye not the former things. Amen? Amen? Kasi sabi, kalimutan na raw natin yung mga nakaraan. Pwede ba natin makalimutan yung nakaraan? Na? Sabi dito, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Verse 19, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert.
Tayo po'y madalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa presensya ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa presensya mo po sa aming kalagitnaan. Amin po hinihiling, pangunahan mo po kami. Gamitin mo po ang inyo pong lingkod na siyang maghahatid ng inyo pong salita. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, dito po, dalawang talata. Na una, isang utos. Tayo po inuutosan, kalimutan na raw natin yung mga nakaraan. Amen? Alam niyo, minsan, pag ikaw ay mapagtanim ng galit, mahirap ka po makalimot. No? At sa totoo lang, ikaw rin naman, alam mo naman na apektado ka dyan. Di ba? Amen? Na pag may puot ka sa iyong puso, ikaw naman na naapektuhan eh. Alam natin yan. Yung nga lang, paano natin ma-overcome? Pero dito sinasabi nga sa atin, kalimutan na raw yun eh. No? Remember ye not the former things, no? Neither consider the old, the things of old. Sabi dito, behold, I will do, ito po, maganda a new thing, now it shall spring forth, no? Shall ye not know it? Even, sabi niya, I will even make a way in the desert. Na ibig sabihin mga kapatid, yung disyerto, gagawaan daw ng highway. Lalagyan ng, di ba? Na way, sabi niyan. Tapos yung mga, na hindi lamang po kalye, sabi niya, rivers also in the desert. So, ibig sabihin dito po, na isang pangako na hindi po kayang abutin ng isip ng tao. Tama? Nang araw daw, sabing gano'n, yung mga alat, yung tubig alat, wala na raw pakinabang, ni pambilig ng halaman, di ubra. Pero mga kapatid, na kung yung mapait na tubig nga, nagawa ng Diyos na, ano ba ito? Maging matamis, na yung tubig alat pa kaya. So, binigyan ng Panginoon ng talino ang tao, na nag-umpisa nga po yung tinatawag na proseso na salination. Di ba? Yung tubig alat, sinasalin-salin, nagiging tubig na portable. Kaya hindi ko po makalimutan yung proseso niya kasi salination eh. Sinasalin-salin. Ano po? So marami po mga kapatid, na mga, ang problema lang, kinukuha po ng tao ang kredito. Na siya ang nakaimbento, nakakalimutan niya na yung talino na ginamit niya ay galing sa ating Panginoon. Di ba? Amen? Kaya, sa totoo lang, wala naman tayong pwedeng i-claim na atin sa mundong ito eh. Di ba? Pag nakaimbento ka, you can put your name there. At sasabihin mo, patented, no? Ayon sa ganito, may copyright, ganyan. No, ako ang nag-imbento nito. Pero, mga kapatid, wala pa rin po dapat, no? Hindi pa rin dapat natin makakalimutan na yung talino na yan galing sa ating Panginoon. Kaya kung bilib ka po sa computer, di ba? Minsan bilib na bilib tayo sa computer ngayon. Di ba na ngayon ang computer eh? Di ba? Yung mga technology, no? Bumibilib tayo kay Bill Gates, yung Microsoft, at kung ano-ano pa po dyan. Na ang pinaka-bestseller na book ngayon, alam niyo ba kung ano? Hindi nakakaalam. Facebook. Tama ako, mali? Oh. Siguro dito po sa atin ngayon, baka 99.9% ang merong account sa Facebook. Active ka man o hindi. Pero may account ka. Tama? Amen? So, ibig sabihin, yun na po ngayon eh. Pero ganun pa man, siyempre, dapat ibalik natin lahat sa ating Panginoon. Kasi natapos na natin yung 2017 eh. O, ibalik natin lahat sa Panginoon. At ngayon, 2018, iasa uli natin lahat sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, yan po ang pinapakita po sa atin. Now, kung ating pong re-reviewin ang nakaraan, siyempre po, kaagad na maiisip natin ay hindi po yung naging successful tayo eh. Yung nag-fail po tayo.
Di ba? Yan ang atin. Minsan yun po ang para bang sinasabi mo minsan, wala na yata akong patutunguhan, hanggang dito na lang ako. Di ba? Sa ating punto, dibista nga, hanggang dito na lang talaga tayo. Para ba mga kapatid, na we are trying to put ourselves to where we want to be, pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto ko sa iyo. Meron akong iba na paglalagyan sa iyo. Hindi ba? Kaya mangyayari, kung yung sarili natin ang ating ipipilit, at hindi mo naabot, then you become discouraged. Pero kung ikaw, papasakop talaga sa Panginoon at hahayaan mo ang Panginoon na maglagay kung saan ka dapat naroroon, doon ka na makaka-experience na sinasabi mong naging successful ka sa iyong buhay. Amen? Kaya alam niyo po, pag sinabing success, pag sinabi mo ng failure, di ba lagi po natin sasabi, ang failure hindi naman permanent yan, it is not final. Tama po ba? Amen? Kung ang failure po hindi final, yung success hindi rin final. Pag nag-fail ko ngayon, bukas pwede kang maging successful. Kung successful ka ngayon, bukas pwede ka rin maging failure. Nakita niyo po? Hindi porke mga kapatid, ikaw po ay successful na, hindi ka na maaaring bumaksak pa. Amen? Bakit po kaya babaksak pa? Successful na nga. Nasa sayo na yan kung paano mo, kung ikaw ay magiging good steward ng ating Panginoon. Pag hindi ka naging good steward ng Panginoon, ibababa ka uli ng Panginoon. Di ba? Alam niyo po ang Israel, di ba? Pinagpala ng Diyos na matindi. Pero ang sinasabi ng Panginoon doon sa Chronicles, sabi niya gano'n, if my people shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Sabi niya gano'n, di ba? I will heal their land. I will, sabi diyan, di ba? Pero sinasabi po diyan, yung aking pinagpalang bansa ay naging palalo. Kaya sabi nga ng Panginoon, if they will just humble themselves and pray and turn from their wicked way. So yun po ang example, mga kapatid, na successful, pero naging palalo, baksak uli po sila. Amen? Kaya mga kapatid, sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon, remember ye not the former things, neither consider the old things. Now, the all things of old. Sa madalit sabi, sa buhay po natin, lahat tayo magkakamali. Amen ba? Okay. Agree po tayong lahat yan. Bakit po? Because nobody is perfect. Nobody, mga kapatid. We all make mistakes, na? Marami po tayo, we are going to have mga setbacks ng ating pong buhay, na magkakaroon po tayo ng maraming problema. Takot na kayo ngayon. Sabi, Pastor, ba't naman yung problema lang? Hirap na ako, maraming problema pa. Yun talaga eh. Ang gagawin natin, yun talaga ang buhay, mga kapatid. At siyempre, na meron mga time na we can be defeated. And we will fail. Di po ba? Kaya ngayon, titignan po natin, ano ba ang magiging tulong sa atin ng Panginoon at ano ba ang magiging tulong sa atin ng Kanyang salita. Kasi lagi niyo po, ito mga kapatid, na wag niyo pong kakalimutan. Lagi niyo pong alalahanin ito. Hindi po interesado ang Diyos sa ating nakaraan. God is not interested in our past, but He is very interested in our future. Nakakuha niyo po? Minsan po tayo kasi, kakaunti lang yung nag-iisip ng future, puro past ang ating pong iniisip Di ba? Pag puro past, nakaraan ang iyong iniisip, hindi ka po makamove on. Nakikita mo, para kang isang sasakyan na balaho. Ikot lang ng ikot ang gulong, hindi naman nakakaalis. Iingay ang makina, hindi naman makaahon. Ganyan po. Di ba? Kaya wala kang patutunguhan din. Kaya sinasabi po sa atin dito, you forget. Forget about what happened before. Yan po sinasabi niya, I will, yung forget ye not. Sabi ganon. Kalimutan na po natin yan. Kaya parang sasabihin natin, okay, case is closed.
or the book is closed. Kaya, if you don't get anything po sa iyong nakaraan, then there must be a problem. Tama po ba? Kasi minsan naiisip natin na wala ang Panginoon, lagi na lang akong inuusig doon sa aking nakaraan. Di ba? Lagi na lang akong kanyang kinukonbikta doon sa aking nakaraan. Ano sabi ng Panginoon? Pag gano'n ang isip po natin, mga kapatid, kukontra ngayon siya doon sa salita ng Panginoon, no? And all your sins and iniquities will I remember no more. Di ba, amen? Sa madalit sabi, kung yun po ang sinabi ng ating Panginoon, then He is not really interested about our past, kung ano yung mga nangyari noong nakaraan, but He is far more interested in our future. Ano ba ang gagawin mo ngayon? Nag-fail ka noon, ngayon. Mag-fail ka ba lang uli? Kaya yan po ang pinapakita sa atin. So, meron lang po tayo ilang puntos po dito na pag-aaralan. Una po, stop making excuses. Huwag ka na po mag-excuse. Alam niyo po, pag tayo po maggawa ng excuses, ang tendency po, kailangan meron tayong sisihin. Tama? Amen? Sabi ng Panginoon, Adan, bakit ka nagtatago? Kasi po, hubad kami. Kinain niyo ba yung pinagbabawal kong bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin na ito? Ano ang sagot niya? Imbis na sabi, opo. Hindi naman yung sagot ni Adan eh. Nasagot niya, kasi po yung babae na binigay mo po sa akin eh. Amen? So, ano ginawa po dito ni Adan, mga kapatid? Instead, na siya sabihin, I am the one to be blamed. Ang sinabi niya ganoon, na kasi the woman. Na saan nangyayari po, we blame others. Pag ikaw ganyan, mga kapatid, lagi kang merong itinuturo na dapat sarili mo ang ituro mo, ang mangyayari po sa iyo na hindi ka pa rin makaka-move on. Hindi ka po makakausod, mga kapatid. At ang mangyayari po sa iyo, ikaw po ay mamumuhay sa isang klaseng buhay ng pantasya. Alam niyo po yung pantasya, mga kapatid? Yung hindi totoo. Amen? Kasi sometimes we think we are perfect. Sabi na nga natin, di ba, nobody is perfect? Di ba, amen? So, mangyayari dyan, we start blaming others because of their mistake, pero nakakalimutan natin, mga kapatid, to look at ourselves and we also commit mistakes. Tama po ba? Amen? So, yan po ang sinasabi po dito sa atin. Now, Proverbs 23 o 28, verse 13. Tignan niyo po itong mga talatang ito. Sabi nito, He that covereth his sin shall not prosper. Nakuha niyo po ba yan? Maliwanag na ba kaagad? Ano ba? But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sa madalit sabi, mga kapatid, itong talatang ito, sinasabi po natin, we need to start to be honest and face up to yung mga problems na yan, that most of the problems in life, most of our failures are actually po, it is our fault. Tayo po ang may kasalanan. Amen? Kaya wag na tayo po wag na natin pong sisihin si Duterte, sisihin si GMA, si Ramos, nasisi mo na lahat eh. Pati si Emilio Aguinaldo, sinisi mo na rin eh. Di ba? Kaya sabi dito, wag na tayo magbigay pa ng mga excuses. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit ang tao nag-fail? Siyempre, unang-una, wala siyang plano kasi. Walang plano. Tama po ba? Pag wala kang plano, mag-fail ka. Katulad nung Friday, nagpunta kami ng Pangasinan, nagmotor lang kami, fellowship po doon sa Tayog Pangasinan, yung pastor, yung church na pinasturan ko doon. Pagdating po namin doon, 9 o'clock ng umaga, walang tao. Kakaunti, meron naman yung mga taga ron.
Dahil daw, ang fellowship, 3:00 pa ng hapon. Biro-biro. No? Tagal paghihintay eh. Punta tayo ng Baguio. Di, sige. Maya-maya, na nagpapagasolina kami, pultang, talaga bang pupunta tayo sa Baguio? Talaga bang tutuloy tayo? Sabi ko, yung mga tanong ba na nagdududa na? Wala sa plano. No, ang nangyari, nagkahiyaan po kami. No, tumuloy kami sa Baguio. Ginawa namin po doon, nananghalian lang. Pagkatapos mananghalian, baba uli. Balik sa Pangasinan. Ano nangyari sa amin? Di kahapon lahat, tulog kami. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, people fails because they don't have any plan. Amen? Amen? Alam niyo, pag bahay tinayo mo, walang plano, ang mangyayari po dyan, na itayo mo na yan, meron kayo tatayo ulit, sasabihin, wag ibain yan dahil parang hindi bagay. Na, palagay ka na naman dyan. Nasabi, naku, pangit na ito, hindi bagay, pag-iba mo ulit. Ang mangyayari, mga kapatid, pag walang plano, ang isang itinatayo, mas magastos. Amen? Na, pero kung may plano ka po sa iyong buhay, mga kapatid, medyo po meron kang direksyon. Na? Kaya sinasabi po sa atin dito, na, tignan nyo, sa Bible po marami pong halimbawa, na bago dumating ang flood, ano ang nangyari? Tinawag ng Panginoon si Noah para itayo ang isang arko. At yung arko mismo, mga kapatid, binigyan ng Panginoon mismo ng plano. Gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalapad, ilang bintana, ilang palapag. Na madalit sabi, may plano po. Amen? Yung templo po ni Solomon, may plano din. Na yung kay Zerubbabel, may plano din, mga kapatid. Lahat po may plano. At doon makikita po natin na kung paano po naging kagamit-gamit po ito. Na, naalala nyo pa rin ang sinabi ng Panginoon na pag ikaw ay magtatayo ng tore, umupo ka muna. Kwentahin mo yung kakailanganin mo dyan. Dahil pag hindi mo natapos, yaan, magiging katawa-tawa ka. Amen? So, ando doon lahat ang plano, mga kapatid. Pangalawa, why people fails. Ito po, ha? Ito po ang napakahalaga. Because they don't listen to others. Alam niya, may mga tao ngayon, pag ina-advisean mo, ang isasagot sa iyo, ba't ka ba nangingialam? Amen? Amen? Nangingialam. Ganyan po ngayon eh. Kasi, mga kapatid, alam niyo, tignan niyo ha. Proverbs 15:22. Na, tignan niyo po ha. Tignan niyo yung background. Sino po ba ang nagsulat ng Proverbs? King Solomon. Sino si King Solomon? Wisest king. Tignan niyo ang sinabi niya. Without counsel, purposes are, ano yan? Disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Ibig sabihin, mga kapatid, na isulat ito ni Solomon, the wisest king, pero si Solomon, mga kapatid, lumalapit din sa mga counselors. Kasi hindi niya pwedeng sabihin yan na hindi niya ginagawa. Di ba, amen? Now, here we are, we think we are somebody, we don't listen to advices of others, at ang sasabihin natin, wala kang pakialam sa buhay ko. So, ano mangyayari? Sige, pag nag-fail ka, hindi rin kami makikialam. Amen? Pero yun nga lang, may mga tao, kaya tayong tiisin, pero hindi natin sila kayang tiisin. Di ba? Titiisin tayo. Pero pag may problema na yan, lalapit sa atin, hindi rin naman nating matiis. Tutulungan pa rin natin. Di ba? Tapos pag yan, nakaahon uli, gano'n na naman ang sagot sa atin, wala kang pakialam. Naalala nyo anong tawag sa mga taong ganyan? Sobra po ang kapal ng muka. Amen?
Na, makakapal na po yan. Sabi rin ng Bible na pride always go before destruction. Yun po kasi ang tawag dyan eh. Na pag meron pong arroganting attitude, na yaan na po ang maglilid sa pagbaksak po ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ugaliin niyo po, you listen to others. No? Maaring hindi lahat ng tao may masasabing maganda sa iyo. Pero sabi nga na, pag sabi niya, yung gatasan mo, yung mga bakang dumadaan sa harapan mo, sabihin, you just only pick what is really good. Na, kung medyo ayaw mo, di wag mong kunin. Kaya nga, sabi dito, na, sa multitude of counselors, there is always safety. Or ano doon yung ma-establish ka. Magtanong ka po, na, kunin mo yung mga opinion ng iba. Hindi yung mga kapatid, ayaw mo nang makinig sa mga advices. Alam niyo po mga kapatid, ganyan po. Sa ministry, meron minsan manggagawa ng Panginoon, natuto lang po ng 2 verse sa Bible, ayaw nang makinig sa kanyang pastor. Meron ba ganyan? Meron po ako in-advise tong araw dyan. Sabi ko, okay itong gawain mo. Okay, opo, ganyan. Sabi ko, pero mas maganda sana, ganito ang gagawin mo. Nagalit pa sa akin, parang nasaktan ko na yung kalooban niya, hindi nakinig. Okay, di wag kang makinig. Di, ang nangyari, yumabang na siya. Yumabang. Sabi ko, wag, dapat yung paa mo, nakasayad pa rin sa lupa. Yumabang. Alam niyo po mga kapatid, yung yabang niya na yon, ang siyang naging dahilan para mawalan siya ng gawain sa Panginoon. Amen? Kasi mayabang Gusto niya maganda yung kanyang church building. So ang gagawin niya, kukuha po ng mga magagandang furniture ba? Sabi niya, kuha tayo ng magandang furniture. Kukuha po siya dyan. Pag nandiyan dyan na, sabi niya, members, ang ganda, di ba? Sabi, opo, pastor, bayaran nyo yan. Kinuha kayo hulugan. Bayaran nyo. Naging gano'n na ugali, napuno yung mga member. Yumabang. Meron pa ako isang nakausap, ganun din. Sabi niya, kailangan magkaroon ako ng kotse. Sabi ko, bakit naman? Para yung mga may kotse, mawiwin ko rin. Sabi ko, ba ganun ba? Paano kung gusto mo pala makawin ng piloto, kailangan may eroplano ka? Amen? Actually, hindi naman yung appearance, mga kapatid Di ba? The way we trust the Lord and the way the Lord will use us. Yan po. Amen? Kaya makinig po tayo sa mga advices. Pangatlo, bakit tayo nag-fail? Because we give up too soon. Ano po? Proverbs, tignan niyo po. 24 verse 10. Proverbs 24 verse 10. Sabi niya, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Amen? Alam niya, may mga taong umaasa sa atin May mga taong nakatingin sa atin po, mga kapatid. Amen? Kaya may mga taong humahanga sa atin na ang tingin sa atin, mga kapatid, matatag tayo. Tapos here we are, mga kapatid, pagdating ng bugso, ng problema, abay, umaayaw ka na kaagad. Sasabihin, bakit una siyang umayaw? Siya pa naman ang idol ko dito sa church. Di ba, amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo, may mga pagkakataon, gusto na nating umayaw, napipigilan lang tayo kasi may alam natin, may mga nakatingin sa atin, may umaasa sa atin. Now, way back 1980s po, 83, nang start po ako dito. Mga 85, na yung gawain, pag ganun-ganun na po. Hanggat kinausap ako ni Brother Ebert, sabi niya, Brad, gusto mo, mag-partner tayo. Ako ang magiging pastor, ikaw ang magiging worker. Dahil nga desperado na ako, pumayag ako. Sabi ng mga ibang member, sabi, Pastor, bakit naman ganyan? Parang demoted ka. Ikaw na ang pastor, bigla kang naging worker na lang. Sabi ko, for the sake ng gawain lang. Ano po?
Tapos nung planchado na po lahat, biglang umayaw si Brother Ebert. Sabi, wag na. I changed my plan. Doon na ako nakapokus. So, nangyari, nag-isip-isip na ako, back to barracks na lang kaya ako? Tapos una po, ang mga naisip ko, yung mga churches na nagsusupport sa akin. Sabi ko, baka madala itong mag-support at sabihin, Bira, nag-support nga tayo nung una, back to barracks naman, sayang lang yung mga nagastos. Iniisip ko po yan. Pangalawa, yung mga iilan-ilan tao na naiwan pa rin doon sa misyon. Kaya sabi ko, Lord, magpapatuloy po ako sa biyaya mo. Amen? Sa mga kapatid, tao lang eh. Ibig sabihin, nakakaranas ka ng ganyan. Di ba? Amen? Kaya sabi po dito na pag ikaw raw ay nagpaint in the day of adversity, thy strength is small. Wala kang lakas. Meron man, napakaliit na kontra doon sa malalaking adversity. Pero mga kapatid, pag ginamit mo na ang lakas ng Panginoon, yung iyong maliit na strength, magiging malaki na po yan. Kaya mga kapatid, the reason why we fail, because we give up too soon. Amen? Ay, napakarami mga tayo. Si George Washington, biro niyo po, yung kanyang gera na nilaban, 2/3, talo lahat. Pero naging presidente ng Amerika, siya pa po, mga kapatid, ang isa sa naging tanyag na presidente. Na sabi niya, it is impossible to govern a country without the Bible. Naging famous na salita niya po yan, mga kapatid. Si Napoleon Bonaparte, nag-graduate po siya ng pang-42. Ilan lang sila? 43. Parang walang yan, second place ako. Ilan kayo naglaban? 2. Walang pinagkaiba. Si Abraham Lincoln, alam po natin yan. Na si Edison, si Baby Ruth, na sabi nga, 714 home runs, pero yung kanya namang bat na ginawa, 1,330. Sabi ka sa 1,330 na hataw ng bola, abay 700 lang ang na-home run niya. Pero siya po ang naging tanyag na tao pa rin sa larangan ng baseball. So marami po mga kapatid. Kaya if we will quit too soon, ang mangyayari po sa atin, wala. Fail talaga. Pangalawa, na siyempre, evaluate experiences. Dapat, we need to learn from experience. Tama po ba yan? Kaya dapat tayo, graduate din tayo po ng UE. Hindi po Caloocan o Recto, mga kapatid. Pag sinabing UE, University of Experience. Amen? Marami tayong mga karanasan na pwede natin, mga kapatid, tandaan, na pwede natin gamitin na babala para tayo po ay hindi tuluyan mag-fail. Galatians 3:4. Galatians 3:4 sabi, have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain. Sabi nga ng isang awitin na it's not in vain. Mag-serve tayo sa Panginoon, it is not in vain. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, dapat meron po tayong nakikita. Kaya tingnan niyo po, yung mga painful experience po natin, actually po, yan ang humuhubog sa atin eh. Napansin niyo po ba yan? Pag merong mga karanasan ka na malungkot, malalaking problema, actually yan ang huhubog sa iyo dapat eh. Amen? Amen? Kasi pag yan binabaliwala mo, baliwala lang din ang ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kaya you need to ask yourself 3 bagay. Una po, ano ba ang natutunan ko sa aking mga karanasan? Dapat meron po tayong natututunan. 60 years old na po ako. Sa ibig sabihin, marami na po ang naging karanasan, dapat po may natututunan po ako dyan. Amen? Pangalawa, mga kapatid,
na ano yung mga assets ba natin? Ano ba yung meron tayo na talagang pwede pa natin gamitin para makapagpatuloy? Minsan kasi alam niyo po, tinitignan natin yung wala sa atin. Pag wala sa atin, doon naman tayo po nalulungkot. Doon naman tayo po nanghihina. Bakit po? Kasi tinitignan mo yung wala sa iyo eh. Ang tignan mo kung ano pa yung nasa sa iyo. Amen? Amen? Oh. Sabihin mo, bingi na ako. O wala na sa iyo, huwag mo na hanapin yon. Nakakakita ka pa ba? O di, yun ang tignan mo. Asset pa rin yun eh. Amen? Paano kung bingi na po ako at bulag pa ako? Na, may umaakay ba sa iyo? Meron naman po. O, yun pa rin ang asset mo. Mga kapatid, the way you look at yung mga pangyayari. Minsan mga kapatid, kahit po yung mga encouraging na nangyayari sa iyo, pero pag titignan mo yan sa maling perspekto, mga kapatid, wala man i-discourage ka pa rin eh. Di ba? Kaya mga kapatid, you look at your assets. Assets, no? May mga kaibigan ka ba? Assets mo po yan. Meron ka bang mga close sa church o mga church member? Asset po yan. Meron ka bang church? Asset po yan, mga kapatid. Meron ka bang Bible? Asset po yan. Amen? Meron ka bang 10 piso? Meron? Wala. O asset kaya yon? 10 piso lang po yung pastor. Magkano pa masahe ngayon? 8 pa rin, ano? O, tingnan mo, may sukli ka pang 2 piso, nasa church ka na. Dahil gabi, mga kapatid, ano? Tignan mo yung mga assets mo. Ano pa po? No? Tignan mo rin kung sino ang makakatulong sa iyo. Na? Kapatid, tignan niyo po meron kang mga kaibigan, actually po, that are more than willing to help you. Di ba? Amen? Naalala niya, minsan meron akong preaching po dito, no? Ano ang iyong gagawin kung hindi mo na alam ang iyong gagawin? Di ba? What to do when you don't know what to do? Di ba? So ano ang gagawin mo? Di magpunta ka doon sa nakakaalam. O magpunta ka sa Panginoon. Siya po ang makakatulong sa atin. Na? Kaya depending on your experience, mga kapatid, na makita niyo po diyan, ano ba yung tama, ano ba yung mali. Kaya we need to learn from those experiences. Amen? Okay, pangatlo. Ano ba yung pangatlo na yan? Now, walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Na, sabi ko nga lagi sa inyo po, yung faith po natin, yaan po ang kumbaga sa main na dapat nakikita sa isang mananampalataya. Yan ang sabi sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Na? Kaya pag sinabi pong faith, mga kapatid, kailangan po ikaw ay naniniwala bago pa lamang mangyari. Na, faith is the evidence of things not seen. Ano ba yan? Tama ba yan? 11:1. Tignan nyo nga. Hebrews 11:1. Now, faith is the substance. Ayun pala. Of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? Yaan po ang faith, mga kapatid. Na sabi rin pa doon sa Matthew, di ba? According to your faith, be it unto you. No? Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Sa panahon po natin, 2015 o 2018, 2017 po, hinarap natin lahat by faith. Amen? Kaya 2018, atin lamang pong uulitin yon. Haharapin uli natin lahat by faith. Amen? Kaya nga, tayo po ngayon, magtiwala lamang sa ating Panginoon. Ano po? Mas maganda po yan, mga kapatid. Na wag tayong mag-give up. Magpatuloy lang po tayo.
Na kung may problema tayong matindi, you just keep on praying. Na, and trusting the Lord na darating din ang panahon, yung pong problema na yan, magkakaroon ng solusyon. Amen? Kasi nga, by faith eh. Only trust Him, mga kapatid. Na maraming talagang nagpatuloy. Meron silang paniniwala na nagawa naman po nila. Okay, ito pa po. Pang-apat. Commitment to your commitment. Ayos ba yan? Or committing to your commitment. Or commitment to your commitment. Alam niyo po mga kapatid, na kailangan po kung tayo po ay merong commitment sa Panginoon. Wag lang natin maging commitment yon. Kailangan yung commitment na yon, maging commitment talaga natin. Ibig sabihin, mga kapatid, na meron tayong puso, dahil kinumit natin sa Panginoon yan, gagawin natin yan, no matter what. Di ba? Tingnan niyo po sa Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tingnan niyo po, ano raw ang gagawin natin sa ating puso? Aba, sabi niya, with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabihin, mga kapatid, kung ano man yung commitment mo na nilagay sa iyong puso, yaan ang magiging issue ng iyong buhay. Kasi, mga kapatid, para bagang kung ano ang iniisip mo, yun ka. Tama? Kung anong iniisip mo, yun ka. Kaya pag inisip mong failure ka, yun ka nga. Pag inisip mong success ka o successful ka, yun ka nga. Na? Kung ikaw, mga kapatid, ay inisip mong loser ka, then you become a loser. Pero pag iniisip mo na you are a winner because of God, then you are a winner. Amen? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman yung kapwa natin na nagbababa sa ating pagkatao. Tayo po, ang sarili natin, ang isip at puso natin, ang siyang nagbababa sa ating pagkatao. Na pag sinabing gano'n, ikaw para kang hampas lupa. Sinabi ng tao, na ibang tao, didibdibin mo ngayon, hampas lupa daw ako. Anong pakialam niya sa'yo? Sino ka ba? Sino ba siya? Kilala ka ba niya? At sabihan ka hampas lupa? Amen? Oh, bakit mo malilitin ang sarili mo? Dahil tinawag ka ng isang taong hampas lupa. Meron bang hampas lupa na anak ng Diyos? No, kaya kung ikaw ay saved, mga kapatid, kahit ano pa ang sabihin ng tao sa iyo, hindi ka dapat papaapekto maliban na lang kung ang Diyos ang magsasalita sa iyo. Pero mga kapatid, I doubt na sabihan ka ng Diyos na hampas lupa ka. Ayun niyo po? Amen? Kaya out of it are the issues of life. Kaya yung ating heart nito, mga kapatid, dapat laging nakafocus sa ating Panginoon. Tayo po ay lumalakad sa Kanya by faith, not by sight. Amen? Panghuli na po ito. Hindi na ako magpapatagal pa dito. Trust God. Amen? Gusto niyong maging maganda ang 2018? Well, yun lang ang gagawin natin. Trust God to help us succeed. Depend on Him. Don't depend on yourself. Bakit po kailangan sa Diyos tayo magtiwala at huwag magtiwala sa ating sarili? Alam niyo kung bakit? Nasubukan na natin magtiwala sa ating sarili. Ganun pa rin tayo . Nakuha niyo po? Ilan taong ka nagtitiwala sa sarili mo? Nasaan ka na ngayon? Ganun pa rin. Lagi ka nag-worry, balisa ka lagi, stress ka lagi,
Ang dami mong iniisip na problema, nanghihina ka, at sinasabi mong hindi ko kayang gawin, wala na yatang direksyon ng aking buhay, wala kahit isa. Di ba? Bakit ganun ang mga salita mo? Nagtiwala ka sa sarili mo. Kaya mga kapatid, nasubok mo na for so many years. 60 years old na po ako. Ibig sabihin, mga kapatid, kung 60 years na ako nagtitiwala sa sarili ko, wala na pong nangyayari. Bakit pa ako magtitiwala pa sa sarili ko for another several years? Di ba? Kaya ang dapat natin gawin ngayon, magtiwala naman na tayo sa ating sarili, sa ating Panginoon. Kasi nga, no, hindi umubra nung tayo ay nagtiwala sa ating sarili. Sa Panginoon naman po ngayon. Ibig sabihin, in every decision, in every works of your life, no, dapat lagi mo na siyang kasama. Lord, okay ba ito? Lord, dapat ko bang gawin ito? Lord, ito pa ang mga dapat na salitang sinasabi ko. Panginoon, ito mo ba ang tamang desisyon? Lahat po itatanong mo na sa Kanya, mga kapatid. Na? And you don't rely on what you can do. Maaari sabihin mo, no, matalino ako, physically fit ako. Wag, mga kapatid, sandali lang po yan eh. Sakaraya 4:6. Tignan niyo po ito. Sakaraya 4:6. Ang sabi po dito, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, ito po ang sabi kay Zerubbabel, not by might, nor by far, but my spirit, saith the Lord of hosts. Maliwanag po ba yan? Sabi po dito, not by might, nor by your power, sabi ng Panginoon kay Zerubbabel, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Kaya mga kapatid, sinasabi po dito, we need to trust God always. Always po. Na wag sa ating sarili, papalpak lang ulit tayo. Pag puro sa atin lamang po magtitiwala. Kaya sabi, alam mo, bago ko sabihin kay Joel, wala akong tiwala sa iyo. Sabihin ko muna dapat sa sarili ko, wala akong tiwala sa sarili ko. Amen? Amen? Kanino ka dapat magtiwala? Di sa Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi tayo pwedeng magkatiwala o magbigay tiwala sa taong nasa paligid natin. Alam mo yung pwede mong ibigay na tiwala sa kanila. Di ba? Pero pag sa larangan na po ng buhay espiritual, sa Panginoon po tayo. Amen? No? Kaya ang 2018, magiging masaya uli. Yung kanta nilang Espanyola, na yung title? God on the mountain is also God in the valley. Alam niyo po yung mountain, usually po, na kanila pong nagdi-describe ng success ang mountain. Yung mga valleys, yung po mga failures. Di ba? Kaya yung Diyos mo, nung ikaw ay naging successful, siya rin yung Diyos mo nung ikaw ay nag-fail. Yan po ang klase ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo iniiwan. Minsan naiisip mo, mag-isa na lang ako. Naisip mo ba ya, ading? Hindi mo naisip. Kasi wala ka naisip. Minsan naisip natin, mag-isa na lang ako. Hindi po, hindi ka nag-iisa, sabi ng Panginoon. I will never leave thee, nor forsake thee. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos.
Tuloy po kami lumalapit po sa inyo. Ikaw po ang nakakaalam ng mga sakit na amin pong naranasan sa aming mga puso. Nakita mo po kung paano po kami nadapa. Nakita mo po kung paano po kami nahulog. Nakita mo po, Panginoon, ang mga pangyayari sa aming buhay na minsan nagdala ng kahihiyan sa inyo po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nananalangin po kami. Naway sa lahat ng mga karanasan na aming po naranasan, ay meron po kaming natutunan. At gamitin namin yung mga natutunan namin sa karanasan na yan para naman, Panginoon, kami nga po ay makapag-umpisa ng tama sa taong ito. Kaya Lord, dalangin ko po na patuloy, kausapin mo po ang bawat isa sa oras na ito. Ano nga ba ang natutunan namin ng 2017 na pwede namin gamitin ngayon pong 2018? Kami ba ay lubos nagtitiwala sa inyo? O kami po ay magtitiwala na po na lubos sa inyo po ngayong taong ito? Kaya Panginoon, Ikaw po, Diyos, ang patuloy na mangusap sa bawat isa at kausapin mo po sila, Panginoon. Dito po, minsan pa sa altar, kami nga po ay lumapit sa inyo. Nupuri ka po namin, Panginoon, ito po lahat ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus habang lahat na kayo ko nakapikit. Kung ikaw man po ay kinausap ng Panginoon, halika rito sa altar. Halika po kayo. Sige po. Don't be discouraged. God has a plan for your life. Bitawan mo na yung mga plano mo. At gumawa ka ng plano ngayon na kasama mo ang Panginoon. You should always consider your church, God, in your everyday life. Sabi ng Panginoon, man will not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Halika rito. Maging madalas ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Maging madalas ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Maging madalas din ang iyong panalangin. Maging madalas din ang iyong pagdalo sa pagsamba sa Panginoon. Halika rito. This time, take God seriously in your life. Maging seryoso na po tayo na meron talaga tayong Diyos na kung saan siya lamang ang ating pong hahawakan para igabay tayo. Sige po. Meron pa po ba? Mapagpala namin Diyos. Salamat po muli sa araw nito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa mga talatang amin po nabasa. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo pong nasa altar ngayon. Akin po lahat silang idinadalangin sa inyo. Kasabay ng kanila po mga dalangin din po sa inyo, Panginoon. Na kami nga po'y sama-samang lumalapit. At tumihiling, Panginoon, ng pabor. Na inyo po kami, Panginoon, patuloy na gabayan ngayon 2018. Lalo tigit sa mga oras na kami nga po'y nakakaranas ng pagsubok.
Ganon din sa amin po mga desisyon, mga plano. Ikaw dapat, Panginoon, lagi siyang gumagawa nito at kami po ay sumusunod lamang. Yeah, Lord, you continue to bless everyone po, Panginoon. Naway pagdating po sa kalagitnaan ng taon na ito, marami na po kaming mga patutuo na maibabahagi kung paano mo po kami, Panginoon, ginabayan. Kung paano mo po kami, Panginoon, pinagpala. And Lord, pinupuri ka po namin. Patuloy mo po kami, Panginoon, gamitin. At salamat sa patuloy na tiwala mo po sa amin. Kaya, Panginoon, lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa iyo ating mga ushers po ay mimigay ng offering envelope. Oo nga pala, no? Si Brother James mag-i-start na po ng misyon sa Bustos, na-send out na po natin. Kailangan niya po raw ng 30 monoblock, tama ba? 30. Magkano ang isa? 450. No? So, secretary, meron ba secretary dito? Magbibigay po ako ng 2 monoblock. So, 28 na lang. Sino po ang magbibigay pa? Sige. Ano na lang natin? May tagasulat na lang tayo. Brother Hill, pakisulat. 2 ako. 3, si Brother Rolly Martin. Sige po. Sino pa? 1 kay Nanay Letty. 2 kay Brother Teddy. 1 kay Nanay Carol. Sino pa yung 1? Si Wendy. Ilan? 2. Nanay Cora, 1. 1 si Brother Joel, 2 kay Brother June, 1 kay Tatay Danny, 1 kay Tatay Manny. Ilan na? Kay Brother Rading, 1 pa. Pag sumobra, akin na lang. Ilan? 5? O, 5 kay Sugar at Gian. 2 kay Sister Lisa. Yun, meron pa. 1, sobra-sobra na. Akin na lang sobra, ha? Kay Brother June Carlos, 1. Kay Nanay Sherlyn, 1. Teka muna. Si Nanay Elan, 1. Babawasan ko yung akin pag sumobra. 1 kay Brother Ron. 1 kay Brother Willie. Teka muna. Tigil mo na. Ilan na? Di bali na, Ngayon, 450, siguro bigay na lang natin na pera. Para, kasi baka ang mabili, iba-iba pa eh. Na? Ibigay na natin kay James yung problema sa pagbili. Ilan? Sakto? Ba, pambira. Galing ah. Pati si Ron. Ayan. Kailan ka mag-start? Next week? Sigurado ka? Okay, so this week po, siguro by Wednesday, ibigay. Sige, sino nga hawak ng pera? Sino ba? Si Len. Asan ba si Len? Wala si Len, Okay, Len nyo na lang po ibibigay, ha?
kay Sister Len. Pwede namang hindi nyo pa ibigay ngayon hanggang Wednesday, kahit nga hanggang Friday, mabili na ni Brother James ng ano. Okay. Tumayo na po tayo. Tawagin na natin yung ating mga ushers. Sige po, tayo po ay manalangin para sa ating kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo po na aming pong narinig, sa pamamagitan po na aming pastor. Lord, salamat po sa mga lesson na aming pong natutunan. Lord, aming pong dalangin na may sa puso, may sa isip at may sa buhay po namin ito, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, dinadalangin po namin ang aming gawain ng pagbibigay, Panginoon, aming pagbabalik ng aming mga tithes and offering. Lord, ayon pong dalangin na tanggapin niyo po ito, patuloy po itong magamit sa inyong gawain sa simbahang ito, sa mga misyong sinusuportahan, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin. Lord, ito po yung aming binabalik, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 31 po naging total. Tama-tama, yung isa, upuan po ni Brother James sa ano, sa pulpito. Lance and gold. Sa natapos na po yung kasalang Arellano at Espanyola. Amen? Nasaan na ba yung bagong kasal? Ayun. Nakangiti si Rabay mag-anak agad kayo mag-anak agad. Para madagdagan member. Kaya dapat rat-rat. Rat-rat. Natatawa. Hindi po, mag-anak agad para may apo ka agad si Brother Serge. Tapos pag nag-anak kayo, yung apo nyo dalhin nyo sa Saudi, dalhin nyo sa Saudi. Tayo po tumayo muli. Pasalamatan natin ang kaloob. Muli, O Diyos, salamat po sa natapos na gawain. Salamat sa aming pastor na patuloy niyo pong ginagamit. Tayo sa likod ng pulpito, mangaral ng inyong salita. Purihin ka, O Diyos, muli sa kaloob na na-offer po ngayon. Dalangin namin, Panginoon, magamit po ito sa inyong gawain. At God, Lord, accept the offering in Jesus' name. Amen. Amen. Do right. Sige po, maupo. Ay. Do right, tapos hindi, upo muna kayo. Mamaya na yung do right. So, ganito lang yung sequence ng ating pong yung ating pong, kasi sa picture taking, yung iba po minsan gusto mauna, di ba? Yung iba naman, nauunahan. Ano po? Kaya ang gagawin, para patas po, bunot na lang. Kaya kung kung ilan yung pamilya, sige po, bunot kayo. Sige, bunot. Pag nakabunot na, upo na, balik sa upuan. Pastor, yung unang-una pong picture, kasi po, pag inuna po yung family, pagkatapos po nila, umaalis na. Okay. Ang una po raw, ayun, pambira si Brother Danny, Prior po sa number 1. So ganito. Ganito po, Ang una pong picture na gagawin po natin, lahat tayo dito. Group picture, buong church. Ano po? Buong church tayo. Nakabunot na lahat. Tatay Nestor. Ayan. Madami pang naiwan.
Pati yung mga single na naririto, ha, pwede kayong bumunot yata. Tatanong si Ading kung kasali daw siya. Hiwalay na raw si Rabay. Kakakasal lang yan, ha? Ba't hiwalay na kaagad? Kilaki. Si Rabay daw, tsaka Pia, hindi na kayo kasama sa Garcia at Espanyola, ha? May sarili na kayo. Okay. Dami pang naiwan. Wag nyo na ibabalik. Ay, dalawa yung nakuha mo. Susunod daw na biyahe namin sa motor sa Sagada na. Kaya maghapon. Sinukat namin eh. Sana si Pangulo. Pangulo, Sagada, Pebrero. Yung schedule ng couples doon sa Sagada, mukhang hindi matutuloy. Kami na lang, magmumotor. Kasama namin si Brother Danny, backride. Hindi kaya tricycle. Donald, inggit ka, no? Natakot ka kasi kay Pastor Dong, kaya hindi ka sumama, no? Umiwas ka kay Pastor Dong. Kaya hindi sumama. Di na mismo. Meron pa ka nakikita. Okay, yung mga siguro lagyan ng upuan niya para sa senior. Ano ito? Alisin to?